Welcome to Dynamic Church Sunday Service. We're so glad you're here today. Whether you're joining us for the first time or you're part of the family, this is your moment to be refreshed, encouraged, and renewed. Let's open our hearts and experience God together. 3 years of God's unfailing grace, love, and growth. DCIM stands strong in the faith. Join us on June 21, 2026, 1 p.m. at the Grand Ballroom A, Apoview Hotel, Davao City, as Dynamic Church International Ministries celebrates its 3rd year anniversary. This 3rd year anniversary is a testimony of God's goodness, a time to honor our Heavenly Father, and a joyful moment to be with our families. A celebration of faith, family, and thanksgiving. See you there! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Mary Ann Pugoy, may asawa at may 4 na anak na puro lalaki. Noong wala pa sa buhay ko kay Kristo, ay naging magulo ang buhay ko. Dahil araw-araw nasasugalan ako at umaga't gabi nasasugalan ako. Ginawa ko ng bahay ang sugalan at wala na akong pakialam sa aking pamilya. Halos lahat ng gamit sa bahay ay aking ibenta o isanla para may maisugal. Walang araw na di kami nag-aaway ng asawa ko. Akala ko noon ang buhay ay puro sugal na lamang. Noon, hindi rin ako marunong magpasalamat at konting salita tungkol sa akin, hindi ko pinapalampas. Susugurin ko talaga at magwala. Dahan-dahan ko nakilala si Kristo sa pamamagitan ng pagsali ko sa maliit na pagtitipon na walang ibang hangarin kundi mapalapit kami sa Diyos. Patuloy ako sa aking pagkakilala sa Diyos at sumali ako sa Restoration Weekend. Doon ko lubos nakilala si Jesucristo kung gaano niya ako kamahal. At nagsakripisyo siya sa krus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ngayon, praise God, wala ng aking pagsusugal. At marunong na akong magpasalamat, maliit o malaking bagay, at marunong na rin akong magpakumbaba. At nababawasan ko na rin ang magsigiyaw-yaw sa asawa at pamilya ko. Ipagdasal ko ang aking asawa na makapag-restoration weekend. At salamat sa Diyos, sa loob ng 2 taon, narinig niya ang aking panalangin. At dahan-dahan binago na siya ni Kristo Jesus. Sa ngayon, nagpapatuloy kami sa aming journey kay Lord at nasa proseso kami ngayon ng discipleship. Kaya inaanyahan ko kayo mag-attend ng Restoration Weekend para mas kilala ninyo si Kristo at kung gaano niya tayo kamahal. Maraming salamat. Ako si Mary Ann Pugoy. Shalom. So, welcome sa ang Sunday service. Of course, I just wanna invite all of you for this upcoming 3rd year anniversary sa DCIM. So, it will be 1 p.m. No, sa June 21. But before June 21, natay Restoration Weekend on June 12 to 14. So we have our registration booth sa likod. If you want to go deeper, I believe this is the start of your journey. Why you are here, God wants to restore you. We call it restoration because God is so willing nga i-restore ta. So ikaw dapat mag-take og action na you are willing to be restored. Sama ni Ma'am Meha, nag-appeal po siya og Restoration Weekend so that mas deeper and mas masabtan nimo how God really loves you. Kung yun sa kapagpakamatyan ni Jesus Christ sa cross. So everything no nga gihimo sa atuan ni Jesus Christ, dito nimo masabtan og tarong sa Restoration Weekend. And not like that, no? Not only that, gi-empower pa ta dito, makareceive kag empowerment sa Holy Spirit para makapadayon ta nga maubay nato ang Ginoo. Okay? So naatay registration sa likod. Let us pray. Heavenly Father, we praise you and we honor you. Thank you for allowing us again to gather here to praise you and give thanks to you.
and to open our hearts to you or worship you with our hearts. Father, I pray that you will speak to each and every open hearts. I pray, Father, for your wisdom. Help us to apply everything na ma-receive na mo, especially these basic steps na dapat na mo pagkahimuon if we want to have that intimate relationship sa imuha. And Father, anoint me as I share your word, and God, give us revelation of your word so that it will become part of our life, kining imuhang nature, kining mong word, written nature, Father. Help us to understand in Jesus' name. Amen. So, last week, I shared about the right beginning of a Christian life. No, kita mga nagtuo sa Ginoo, of course, ginatawag ta nga Kristiyano. But the problem sometimes is, most of the people na nagtuo sila nga na born again na, but wala pa jud diay tinuod nga born again. Kaya nga naman, diri pa lang sa unang step nga dapat himon sa isa ka Kristiyano, problemado na. And the first step na dapat makita sa tuwa is, what are these foundational steps? Number 1, repentance. Dini pa lang nagka-problema ng uban. When this is the message of John the Baptist before niabot si Jesus Christ. Before Jesus came, this is the message of John the Baptist. The message is repentance. Wala niya gingon dito nga ang message ni John the Baptist is have faith, dayon. No, ang first na message ni John the Baptist is paghinulsol. So the Bible says in Matthew 3 verse 1 to 2, in those days John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. His message was, repent of your sins and turn to God. Wala niya gingon diha nga have faith diretso sa Ginoo. No. You need to repent. Kung unsa man ang imong ginahimo karon nga sala, you need pag ginulsol jud ka, you turn away from that sin and turn to God. Ang uban gidawat diretso ang Ginoo, kay mo may giingon sa mga leaders or pastor, dawati diretso ang Ginoo. Unya antud karon naagihapon ka, padayon ka sa imong bisyo, padayon gihapon ka sa imong sala, ngano man wala man ka naginulsol. Dire pa lang sa paghinulsol problema na gidawat nimo diretso ang Ginoo. Then naay problema, hantud karon balik-balik gihapon ka sa imong sala pero gasimba ka. Ngano man wala ka nagdesisyon nga talikdan nimo imong sala. Amen ba? Kinsay gasupper karon ikaw, willing ang Ginoo nga mo restore sa imuha, but the problem, wala ka nagdesisyon nga talikdan ng imuhang sala. So the message is, repent, niya na siya diya, of your sins and turn to God. For the kingdom of heaven is near. Niya na siya before niabot Jesus Christ. Then in Luke 3 verse 3, then John went from place to place on both sides of the Jordan River, preaching that the people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven. And ang tanawan ninyo ni, kung dawaton jud nimo, when you want to receive Jesus Christ, the ministry of John the Baptist must come first, and that is repentance. Amen? Kung willing ka, surrender imong kinabuhi sa Ginoo, you need to practice or you need to do this. Kailangan tinud-anay jud imong repentance, willing jud ka magbago. Amen, willing jud ka talikdan ng imuhang sala. Peter, same message ni Peter. In Acts of the Apostles chapter 3 verse 19, the Bible says, now repent of your sins and turn to God. Clear. Wala na bago ang mensahe. And mauni ang nalimtan karon sa uban nga i-share nga nawala ang repentance, pero gasimba. Ang uban, gawali na. Pero magtingala ka, no, ang uban, grabe na ang kwan. Paglambo simbahan, nikalit lang o ka ng kahugno ang church, nga naman, because wala jud kasabot jud ay og repentance ang nag-share. Idawat niya ang Ginoo, pwede man kamuwali, ana diha, pero magtingala ka, dili mo lambo, nga naman, walay tinud-anay nga repentance. Amen? So, kailangan nato ang basic principle or basic step, foundational step nga masabtan sa matag-usa, kailangan ka maghinulsol. Which is, if you want ka ng detailed nga preaching of this topic,
you watch our YouTube or katong recordings nato sa Facebook, you can log in sa ato ang Facebook page or you can check our YouTube sa social media or sa social media, okay? Sa internet. Sige. Next, ang siyang gingon diha, repent and turn to God. So, pag hinulsol, magdesisyon ka, sama sa prodigal son, kaon siya og kanang gusto na niya mo kaon og lamaw dito sa pagkaon sa baboy. He decided, grabe no, dito sa akong papa, pulpak kay ko pagkaon dito. Nya dinhi mo kaon ako og lamaw. O niya, apil dito pa yun sa mga tai sa baboy. Dapat ingon ana di imong tan-aw sa sala. Nga every time mo himo ka og sala, mura kag gakaon og tai sa baboy. Every time nagapurno ka, mura kag naa sa lapukan sa baboy. Every time gabisyo ka, every time gahimo ka ng di maayo, mura kag galigid sa tai sa baboy. Dapat makita di nimo ang siningon ana. Dili lang nimo mura kag na-slide lang sa sa kuan sa ala na-slide ka sa kanang panit sa saging. Ay, sus, mali niya kang nimo. No! Ingon ano dapat kalalom ang imong pagsabot sa sala nga imong ginahimo. Kung tanan nimo every time magsugal ka, mura kag gasugal sa taihan sa baboy, ganahan baka magsugal ana? Kana ganing, okay, magsugal ka diha, tapos naglingkod ka dito sa mga kanang tai sa baboy, makaantos ka, magdesisyon jud kag hawa. Tama? Ikaw na magunit ka sa imong cellphone, dito ka sa may lunangan sa baboy. Padayon ka, maski unsa ka interesado na imong ginatan-aw, bilin jud na nimo imong ginahimo ngano man. Ang anak dapat kabugat imong tan-aw sa sala. Same dito sa prodigal son. Grabe no, hugaw jud kaayo di ay ang sin. Ngayon anak dapat akong tan-aw. Then biyae balik sa Ginoo. That's faith. Repentance, next step is faith. Amen? Klaro? Kinipod sa pagtuo or sa ato ang faith. Ang saning two aspect. So, ang pagtuo or pagsalig sa Ginoo means, faith means total confidence and dependence upon God. Bantayan ninyo ning kining faith, okay? Ang faith is, ang two aspects sa faith is, number one, is total confidence. Kanang confident kay ka ba sa atong amahan nga di kabiyaan? Confidence nato sa Ginoo, at the same time, magdepend ka sa Ginoo. Nakuha na to. So, kung asa magsugod kining confidence nato sa Ginoo? Number one, magsugod dapat ning ang Ginoo gipadala niya iyang anak para unsa man, para kuwaon tanan ang ato ang mga sala. Diha dapat magsugod ang imong confidence sa ato ang Ginoo. Grabe jud ko kapalangga sa Ginoo ba. Makasasala kay kung dako, gibayran sa Ginoo isa-isa ang ako ang mga sala. Mao na imong confidence. Talikod ka, kini akong ginahimo, gibayran na jud ni tanan sa Ginoo. You have confidence nga maski unsa kabugat ng imuhang sala, gihimay-himay na sa Ginoo kuha sa imuha, gibayran na sa Ginoo sa cross. Amen. Magamay nga bakak, madako nga bakak, magamay nga kawat, madako nga kawat, magamay nga pride, madako nga pride, kada usa na gibayaran sa Ginoo. Ana dapat imong confidence kay Jesus Christ. Amen. So, si Jesus Christ when He died on the cross, kana yun dapat ang imong confidence na gidil niya every single sin of mine. Isa-isa jud niya tanan. Amen? Dapat masabtan nato na ang confidence nato nga He died for every sin, not just little sin, not just little lies ato ang kinabuhi. Everything He died for all. Amen? And kung na may gabalik-balik sa imo nga sala karon, dapat ang confident nimo sa Ginoo, humana ni sa Ginoo bayad. Dili ka mga kanang usay manggod mo ni amo ginatudlo dito sa RCY sa mga bata. Kay ang uban didto nanunggab o kuan kanang si tawag ani bata dito sa Tagum, no? Ka 38 nila gidunggab ang babae. Na dito kanang amo ginapost ni nana sila diha, nakatago na sila diha kanang gina-restore, ginapaduol nato sa Ginoo.
abi nila, di na sila mapasaylo sa Ginoo sa ilang gihimo nga sala. And last, katong nag-testify, murder iyang kaso dito sa Mati, ay Malita. Malita to, Brad? Katong ibali na sa, dili na siya dawaton sa rehab. Nga naman, nanunggab na sa dito sa among giadtuan. So, gidunggab na po niya ang iyang isa dito kakauban. Tapos, dili na siya dawato, balik dito. Gibalik na po siya diri sa Pag-asa, kaya wala na may lain madawat. Kita mi dito, nalagi ka diri. Sabi na ako diretso na kasama, 17 pa man daw siya. So, grabe ang inulsol. Grabe, no? Tungod sa barkada, pastor. Grabe, gusto na ako maproteksyonan na akong barkada. Ako'y naipit permanente. Mauna po akong kaso na sa siya. So, wala po siya nawadan og paglaom. Nawala siya, wali siya mawadan og paglaom nga wala siya napasaylo sa Ginoo. Gina-remind na mo, pag hinulsol, undangi na ang imo ang ginahimo nga sala. Turn to God and praise God. Nag-testimony siya dito. Di pa uwae ang tanan. Pasayloon jud ka sa Ginoo. Tinud-anay lang dapat imong paghinulsol. Amen? Kaya usay makontemta ba kung nakapatay, di nakapasayloon. Unya ako di ay dili na ako mapasaylo. So naaman po ko'y napatay. 13 years old ko. So dili na day ko napasaylo sa Ginoo. Tinud-anay lang dapat ang imong pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Amen? Amo mo diha? So every sin nga gabalik-balik sa imo gina-remind ka, yawa na lang na ang nag-remind sa imo nga wa ka na pasaylo. Palangga kay ka sa Ginoo, gibayran ka, mao dapat ang imong confidence sa Ginoo. Amen? Nama mo diha? Hebrews 8 verse 12. Unsay ang gingon? For I will be merciful to their iniquities. And sige sa Ginoo, I will remember their sins no more. Ang Ginoo mismo ang nagdesisyon nga kalimtan na sa Ginoo ang imong sala. Pangayog pasaylo, tinud-anay imong pagtalikod anang imong ginahimo nga sala karon. Dawaton nimo si Kristo sa imong kinabuhi. He will remember your sins no more. Maski unsa ka kamangtas, maski unsa nang imong nahimo karon before ka sulod ani dinhi sa church. If you're first time here, desisyonan na nimo pag hinulsol ka ng tinud-anay sa Ginoo, tabangan jud ka sa Ginoo. Amen? You need to confess your sins sincerely. Dili pwede nga tagu-taguan nimo kabalo ang Ginoo sa tanan nimo ginahimo. Nganong kailangan nimo i-confess? Ang pag-confess sa Ginoo, it's a sign of humility. Humble down ka ba para grasyahan ka sa Ginoo, madawat nimo ang iyang kapasayloan. Pero kung ang prideful kay ka, okay ra ko wa may nakakita sa kung ginahimo sala, wala jud may tabo sa imo nga kaluwasan. Kung prideful kay ka. Nga naman, God resists the proud. He gives grace to the humble. So ikaduha, no? Asa magsugod kini nga confidence nato that Jesus Christ takes away all my sins. Ikaduha, that He died for my sins. Amen? Grabe, takapalangga sa Ginoo. Gipakamatyan pa ka sa Ginoo. Walay lain. Nga tao ang magpakamatay sa tong mga sala. Kanang ginatuuan sa uban diha nga Ginoo, dili sila nagpakamatay sa imong sala. Walay lain nga nakahimo ana ang Ginoo ra jud nagpakamatay siya para sa imuha. Amen. That's why mo na imong confidence. Grabe ka Lord. Imbis na ako'y patyon diha, ako'y ihang sa cross, you're the one who hung there for me. You're the one na matay para sa kuha. Inguna nakakapalangga sa Ginoo. Amen. So ikatulo, asa magsugod kini nga confidence nato, of course, our confidence nga si Jesus Christ died for our sins. At the same time, Jesus Christ suffered for my sin. So, kitaon ta ang mag-suffer. Kitaon ta ang gilatigo dito. That's why you don't need to suffer na kay si Jesus Christ. Niadto pa siya impierno para bayaran lang ka dito. Mutuo mo ana? Kinsa bagoy tarong nga kanang ginatuuhan sa uban nga Ginoo nga moadto sa impyerno para lang instead nga ikaw moadto nauna ang Ginoo dito para tubuson ka kwaon tong mga nauna dito o kamatay ay niya gibalik dito sa gidala sa langit. So ingon ana kakapalangga mo dapat imong confidence grabe Lord no gibayran day ko nimo isa-isa tanan ako nahimong sala. At the same time, you died for me. Nagsuffer pa jud ka sa kuha. Kanang uban nga wala kasabot ani,
Gusto nila magpalansang sa krus kada Semana Santa. Ayaw na nahimuang. Si Jesus Christ nag-suffer para sa imuha. Unsa ka mas labaw pa kang Ginoo? Amen? Ingon ana kakapalangga sa Ginoo. So, He suffered for my sins. The punishment of my sins, of course, is eternal hell. Kana ang punishment yun sa atong mga sala. Dapat, is kita tanan maimbierno. Pero si Jesus Christ, no. Dili yun niya na gusto may tabo sa imuha. Nauna na siya dito, gibayran ka dito, di na ka dapat mosulod og balik dito. Kaso lang, di man kaniya mapugos kung gusto nimo ngano man, dili man pugsanay ang pagtuo. Kung mutuo ka nga moadto kag impyerno, mao nay subayon nimo. Pero ginatudloan na ka din sa basic nga steps nga dapat nimo himuon pag hinulsol og tuo sa Ginoo. Amen. Namo diha ngano man naadyo kay padulngan duhara, eternal hell or eternal heaven. Naba mo diha? And kung tan-awan ninyo before namatay si Jesus Christ, ang hell gitawag na siya nga Hades or Sheol, no? Sa Sheol duha na diha hell and bosom ni Abraham or paradise na divide. So, paliw daw kog post ana. O nga niyo. Okay. Tung una, ang impyerno, no, makita nimo, ang impyerno dili lang na single nga place ang impyerno. Gitawag na siya nga Hades. Na divide na siya into two. Katong wala pa namatay si Jesus Christ. Para masabdan ninyo. Mao na siya katong namatay tong rich man, yan na siya, Father Abraham, pwede ba na nimo panaugon diha atong kwan si Lazaro para sultian niya ako maigsuon sa yuta nga dili maayo ilang ginahimo para dili sila moadto dinhi sa impyerno. Tama? Magtingala ka, duol ra day ang langit ug impyerno. Mo ni before kang Jesus Christ, namatay si Jesus Christ, okay? Nadiri ang bosom ni Abraham, katong mga naadinitanan before namatay si Jesus Christ, dinigibutang katong magtuo sa Ginoo. Tuupod sila nga moabot ang Misayas, dirigi pang butang sa bosom ni Abraham. Tapos tapad ana niya is sa baba niya kay nihangad man tong dato, niya na siya place of torment or hell. Kining tapad niya. Kini dini butang katong mga nangamatay tong una nga wala katuo sa Ginoo, at the same time mga unbelievers karon nga di mo tuo gyapon kang Kristo nga si Kristo na luwas. Dire kay ibutang sa place of torment. Karon pagkamatay ni Jesus Christ, minamo sa cross niadto siya sa Hades. Kuha ninyo? Giibot niya tanan ang mga naa sa bosom ni Abraham. Katong nagtuo, katong mga nangamatay, apil na diha. Katong mga sila kuan, Elijah, no, katong mga kuan, mga man of God nga naa dinhi. So unsa karon ang nabilin sa Hades? Next. Karon empty na didto sa Hades, wala na didto ang heaven sa Hades. Ang nabilin na lang didto is kining place of torment. Hell ang tawag aning place of torment. So, kung tanawan ninyo, asa na karon? Pangutan ako, asa? Naa sa ilalom sa yuta. Naa din sa earth ang hell. Unsa man ani mo pagkabalo, pastor? Sige, basahon na to. So, again, makita ninyo, Jesus Christ died on the cross for 3 days. Asa ni siya niadto? Niadto siya sa Sheol, sa Hades, para kwaon tanan tong mga nagtuo kang Kristo ug nagtuo sa Ginoo. Amen? So, ang nabilin karon sa Hades, tawag nato na siya nga hell, which is naana na siya sa ilalom sa yuta karon. Tingala ka, no? Naay nagdig og hole diri sa ilalom sa yuta, tapos madunggan sa mga rasyan ba? Nakalagi gasaba sa ilalom, gasyagit-syagit daw ang mga tao sa ilalom, kanang naitingog sa tao sa ilalom sa yuta. So, diha ang hell. Kung tanawan ninyo, asa man padulong katong nagrebelde si Korah o asa sila ni Adolong katong rebelde sila kang sa Numbers, when they Korah's rebellion, when they rebel against Moses and Aaron, si Abitam, Korah,
Asa sila padulong? Gikaon sa yuta. So, kinsa man ni nauna nga padulong sa impyerno, sila. Katong mga nagrebelde. Praise God, wa pa kakikaon sa yuta ba? Naata diri. Kapirti na to ka makasasala, gihatagan tagtyan sa karon nga maghinulsol o tuo sa Ginoo. Amen? Walay reliyon makaluwas nimo. Diha lang sa imong pagtuo kang Kristo. Dapat hinulsulan nimo imong sala, balik kang Kristo. Amen ba? So karon, unsay nahitabo? Basahon na lang ninyo to sa Numbers 26 verse 9 to 10 katong nahitabo kang Korah og si Datan og Abiram. Tapos apil po tong mga 250 nila nga mga pamilya. Oh, dito gipangkaon sila sa yuta. So, karon asa ang hell? Nasa center sa kalibutan, sa earth. Basahon na to. Ephesians 8:4 verse 8 to 9. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now, this, he ascended, what does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? So, igsoon, pagkamatay ni Jesus Christ, niadto siya sa pinaka-lower part sa earth, sa Hades, sa Sheol. Ikuha to niya tong mga padulong sa langit. Tapos, nisaka siya karon sa langit, bitbit tong mga naa sa bosom ni Abraham. Tama? So, ang nabilin dito karon is hell or lake of fire or katong place of torment. Niya na siya dito. So, asa siya nigikan sa verse 9? Sa lowest or lower parts of the earth. Sa ito pa pinaka-center sa kalibutan. Naadyo di ay diha ang hell. Kuha ninyo? Basahon nato karon din nay tabo kang Jonah. Di ba si Jonah gikaon siya og kanang whale? Tama? Pila siya kaadlaw sa whale? Tulo. Tama? Basahon nato sa Matthew 12:40. Okay, basa. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Kita ninyo? Tanan nga nangitabo dito sa Old Testament connected sa gihimo ni Jesus Christ. Asa siya niadto? Heart sa earth. Asa ang heart sa earth? Sa sentro sa yuta. So asa karon ng impyerno? Naadiha sa ilalom. Sabta ninyo? Sa core. Sa yuta. Abi mo, hala, basi mo ato ko dito sa impyerno. Katamak na gani ka diha, no? Oh. Karon, kung ikaw nga wala nagtuo sa Ginoo, gani mo siya gidawat. Pagkamatay nimo, asa man kadadon? Yuta. Asa man paduloy mong kalag? Diretso na dito sa pinakailalom. Naba mo diha? Pero kung ikaw karon nga nagtuo sa Ginoo, eternal, John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes, kung kinsa ang naipagtuo kang Kristo, makadawat og eternal life. Asa ng eternal life? Langit ang imong padulngan. Amen? Eternal life, dili eternal hell. Mo na ang makaluwas kanimo is Hesus Kristo. Dili relihiyon. Dili ka ng panilihig ninyo simbahan. No amount of good works ang maka-save sa imuha kung ikaw dili ka magtuo kang Kristo. Amen? Pinaagi ra jud sa kang pagtuo nato kang Kristo kita maluwas. Naba mo diha. But of course, kung tinuod jud nga nagtuo ka kang Kristo, mag-lead dapat na og good works. Diha matest kung tinud anay jud ang imong confidence sa Ginoo ngano man makahimo naman kag maayo. Kaya ang uban ang pagkamaayo ang ilang basis para ma-save. No. You need to believe, you have confidence, and magtingala ka ang pastor unsaon nako pagluwas nga buhi pa man ko. While you are still alive, ang nature sa Ginoo nga eternal mo na mag-manifest sa imo. Unsa man ang mga nature sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, humility sa Ginoo, purity sa Ginoo. Magtingala ka while you are alive, maka-experience sa ginahinay og langit dinhi sa yuta apil imong pamilya. Kita ka atong life ni Mameha. Adlaw-adlaw nag-opisina. Oh.
Nagtuo kag langit ilang balay, puro na impyerno nga naman kay away naman permanente. Adlaw-adlaw ang away. Siyempre, tuo kag daugan ka permanente sugal adlaw-adlaw. Oh. Pero hinahinay siya sa Ginoo bag-o. Nga naman, asa nagsugod? Desisyon siya. Balik siya sa Ginoo, tuo siya. Apil siya restoration weekend, gilid siya sa mga leaders to have that relationship. Tanawon ninyo ang restoration weekend is 3 days. Pila ka adlaw sa tiyan si Jonah, sa tiyan sa kwan. 3 days pod. Para hinay-hinayon, remind sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Mo ni ang mga nagkumpayot pangyawa sa imo, mo na itanggalon nato diha. 3 days na ang restoration weekend. Mao na ako wala pa ka-appeal, join. You need to experience it. Kanang tinud-anay ba, dili ka nang pinugsanay. Lord, gusto ko maka-experience ana, Lord. Gusto na ako mabago akong kinabuhi. I want to join, I want to participate. Naba mo diha? So 3 days. Amen. So lastly, naghihimo amo dapat nimong confidence. Okay? Jesus Christ died for my sins. He suffered for my sins. Unsa pay gihimo niya? Wala lang namatay si Kristo para maka-experience kag newness sa life. Jesus Christ rise, na-resurrect ang Ginoo. Ngano man, pangutan ako nganon. Para maka-experience po kag new life. Amen? Gibayran na ka. Ang Ginoo na nag-suffer para sa imo gusto pa jud niya ma-experience ni mong newness sa life, which is mao na ang kwan nato, ang i-discuss nato karon next nato nga kwan no nga basic principle about kaning journey nato when we decide no to love God, no? So igsoon kung naa kay confidence sa Ginoo, ani? Confident ka nga ang Ginoo dili ka biyaan. Kung tinuod jud nga naa kay faith, di you ka biyaan sa Ginoo. Grabe. Kabalo ba mo? Sa among journey, grabe ang gipang-agian namo. No, when we decide, no, nagrepent me, and we decide to accept Jesus Christ as our Lord and Savior, dili lalom. Kung tinuod jud nga naa kay confidence sa Ginoo, matestingan man jud na. Wala kay bugas. Sus, nagpasting na lang mitong una, wa pa mi kapalit og kape. Testingan kung confident ba jud ka nga ang Ginoo mo provide sa imo Unya, diskartidor kay ko, dagang kay ko negosyo. Sus, di ko kaantos na sad, gawas nagbalay, baligya na sad. Baligyag truck, baligya og maski unsa, baligya tanan. Baligyag pusil, tanan. Tanan na ipon nako. Ala, wala ra gyapon. Hurot tanan. Susaon na ko ni Lord. Lay, labay og tuwalya sa Ginoo, Lord. Ikaw jud ang mo provide ani. Maski unsaon ako diskarte, ngano gi-allow to sa Ginoo nga moagi ka ana. Kung tinutanay ba jud nga confident ka nga siya mo tabang sa imo ma-miss ka sa Ginoo, grabe jud kaayo ang Ginoo. Imagine mo kanang makaingon jud ka ba? Na kay sakyanan wa bukay gasolina. Kanang musiga na imong makatangs jud ka ba, Lord? Tabang jud ani makaabot pa jud ko ani. Kay kung maplatan siguro ka diya sa dalan, wala kay pang bulkit, saon na nimo. Confident ka ba nga, Lord, di jud ko nimo pakauwawan? Mo nang imong confident, tinud-anay jud na. That's why God will process you. Matest ang imong faith kung tinud-anay. Di pwede mo kag, yes, Lord, I trust in you. Mo ni akong confidence sa imo nga di ko nimo pabayaan. Onya karon, kung tinuod nga confident ka sa Ginoo, na ay mustorya sa imong dautan, kanang ichika ka, kanang dautan kag storya, mapiktuhan ka, wala kay tinuod nga confident sa Ginoo, imong bana pa lang gani, wala tayong ka. Sakit lagi ka manulti, wala ka si imong bana, si imong asawa, ala kinamrasay na, wala na simbahay na sad. Storya pa lang gani, nawala ang confidence sa Ginoo. Sali, confident ka nga ako'y mo trabaho sa imong bana? Confident ka nga ako'y mo take care sa imong asawa?
Kamay lang na storya sa sawa. Wa na, di kakita na din eh. Asa naman to sila? Gi-process na sad. Thank you, Lord. Sa akong iyan po, Lord, tabangi sila nga mutaas pang ilang pagtuo sa imuha. Nga di sila mo give up. Sige ramig pray. Then later on, makita na ako, respond na sad. Thank you, Lord. No? Ano man, mailahan nga wala kay pagsalig sa Ginoo kung apektado ka sa mga panghitabo sa imuhang isulti lang sa imuha. Nga naman, for example, ano yan? Jesus Christ. Wala ka kadungog nga gibasol niya ang mga parisiyo. Pagpalansang sa iya, sa iyang gingon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pagpasaylo dayon, kabalo siya. Plano ni sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Plano sa amahan nga luwason ta. So kung ikaw, apektado kay kagamay lang nga, masulti sa imong asawa, awa kay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Tiya, palang gani, problema na ta. Pero maayo ka mawali. Oh. Kamay lang nga i-chismis sa imo. Sa inyo kingon? Tuara, wa jud dituo jud tarong gigalaw ra na sa Ginoo para mo humble down ka, kabalo ka mag-humble down, kabalo ka magpasaylo ngano man, batasan man na sa Ginoo karon gina-form sa imo ang pagpasaylo. Amen. Tama mo diha? So, kita mo si Paul. Si Paul ha. 2 Timothy chapter 4:14. Alexander the coppersmith did me much harm. Grabing pasakit ni Alexander the coppersmith kina Paul. But the Lord, tanawa, ang mindset ni Paul, but the Lord will judge him for what he has done. Igsoon, kana ang confidence ni Paul. Sige, pasakitan ko nimo, ang Ginoo ra jud mag-harm sa imo o ang Ginoo ra jud ang mo deal sa imo. Tinuod. Ako short testimony lang. Mahilig ko magkanang gusto na ako mag-alaga og bee kay ganahan kog honey. Nag-order ko sa Manila og kanang mga balay gani sa putsukan, kanang mga buhi ba nga putsukan. Pag abot din beehive, naka-box na siya. Si gikwan kanang si tawagan ni gipadala sa kuwa. Pag abot din isa na lay buhi. Nagluya pa. Bidyoan ako. So, mali mo gipadala. Patay naman ni tanan, anak ko. Sige, ani na lang, anak ko, hatak. Kambyoan ako, sir. Ana siya. Pero mas maayo, sir, kaning mas dagko. Mas daghan, ana siya. O sige, bayad na sad ko. Bayad na sad ko. Karon, gibayad na ko. Pag abot sa tagom sa akong gi-order, gibaligya sa tagom atong atong gi-orderan nako. Gabinuang jud. Binuang yun siya sa kuha niya. Di na matawagan, nanana. Hey, Lord, ikaw na yung mustorya na niya, Lord. In short, no. Wa dyan biniabot sa kuha. Binuangan ko niya. So, abang mga pila lang ka bulan, nakitaan na ako sa TV. Gidakop na siya sa NBI nga naman, bawal di ay ang iyahang pagbaligya o gingon nato. See, wala ako nagdumot sa iya, ha? Ako siyang surrender kay Lord. Anak kong confident. Gibaligya ang ako ang yuta diya sa Buda. Oh. Tapos, suko kay gwapo gud ang area. No, gafags, mag-asoy mong ba. Baligya. Sa akong, Lord, ikaw na ko istoryahan na niya, Lord. Ano ko, dili lang ko magdumot, ana. Dili na ko kanang, lahi magkog batasan tong una, no? Kanang, wala na lang, di na lang ihawon. Ngayon na, no? So, pasaylo na ako siya. Kabalo mo, birthday niya, galingkod lang siya. Namatay siya sa iyang lingkuranan. Kung confident ka sa Ginoo nga siya mo take care sa imo, dili ka niya i-harm, ayaw pa ni malos. Kaya ang Ginoo ang mo take care anak nila. Kung unsa pa nang pasakit nilang ginasulti sa imo, basta ang importante, pinaagi ana nga situation, unsa may purpose ni mo, Lord, nganong na-allow ni mo ni para mag-trust ko sa imo o mag-trust ko sa akong sarili. Di man amates kay usay, gamay lang ang problema. Ikaw na mo diskarte dayon, di ka maminaw sa Ginoo. Wala kay confident sa Ginoo. Akong mother, kingnan ko sa doktor last Monday nga, i-admit imong mama, Dok, yawara ba? Dabaw, Dok, pa dyan yung gusto. Anak ko, Lord, anak ko, if will ni mo ni, anak ko siya, nga ma-admit akong mama,
Hatagi ako isa ka ng espesyalista nga mo check sa akong mama. Kumuingon na nga espesyalista, Father, nga i-admit akong mama. Akong i-admit. Pagdala og bag, mami, anak ko, dala pud kog bag, kay admit ti ka kung mao na ang final nga gusto isulti sa Ginoo. Pero habang ga-drive ko, Father, no, ikaw yung nagsulti nga, you will not allow me. Para sa Job ba? Dili jud na pwede nga mo harm ang yawa sa akong pamilya nga di mananghid sa Ginoo. Kung i-permit nimo ni Father unsa may gusto nimo, na-develop ako ang confidence sa Ginoo. And nag-lead po sa ikaduha nga topic na to about faith is confidence and dependent sa Ginoo. Depend jud kasi mong papa. So unsa ni tabo? Timing na adyo lang jud isa ka doktor nga nga dito sa Brokenshire. Nag-rounds lang siya. Dili to niya schedule. Gitawagan siya sa secretary na ini walk-in din eh. Kabalo ko sige yun sa doktor. Imna ning tambal. Mao na imong lab test ngay moon. Grabe kayang Ginoo. Pagkabuntag hinahinay nagbangon akong mama. Third day wala na. Ga-walking nami sa dalan. Fourth day, sorry na siya sa SM. Karon na siya din ni Gasimba. Ano naman? Balik, praise God, jud kayo. Plakpakan jud nato ang Ginoo. Sometimes, maalaw na sa mga problema sa atong kinabuhi. Kung tinudjud nga ga-depend ka sa Ginoo. Kaya kamay lang nga problema. Ngita na kaon sa iprinda sa imong balay. Pangutan na ang Ginoo. Lord, nga nung naalaw ni mo ni. Undangan na ba na ako ni sugal na ako? Undangin na kayong dili. Hurot yun inyong kaldero tanan sa inyong balay. Salig ka sa Ginoo. Oh. Pero sana, ang Ginoo na mo gamit, maski iring, gamito na sa Ginoo para lang mundang ka og sigarilyo o inom. Tinood. Bawal man ka mo inom, di. Asa man gusto nimo, papaakan ka permanente sa iring para di na jud ka kainom. Mangita jud ang Ginoo pamaagi. Kay palangga kay kaniya, bayad na kay ka, balik-balik ka ng imuhang ginaiimo. Haba mo diya? Ay, mo papaak og giring ha kay mbot kasi napaak ka. Siyempre, kung injeksyonan ka na, bawal man na mo inom. Mawalang epekto ang injeksyon. Oh, 'di ba? Kung mapakan ka giring, ayaw ginom mo ana sa imo ang doktor. Oh. Nya gusto pa jud nimo, mangyud ka. Di sige ikaw na ka sa paak ka na sa kagpikas. So, sabay sunod. Nasa natang anong matag-iring. Sige, ang faith is total confidence and dependent sa Ginoo. Ang faith must grow. Mag-grow jud na siya from glory to glory ang imuhang confident and dependent sa Ginoo. I-allow jud na ni Lord nga mo go through kag mga problems. Nga naman, dili Jesus Christ gani gitest ang iyang faith. Di ba, kitistingan siya si Hawa, kung ikaw anak sa Ginoo, ambak din na. Kung ikaw anak sa Ginoo, himo ang paning bato. Oh, tistingan. Dili, man shall not live on bread alone. Na Jesus Christ. Di ka dapat madala na imong problema. Kung dili, kanang imong problema, i-ask ang Ginoo, sa may gusto nimo nga motubo sa kuha, Lord. Oh, pinaagi niya akong problema. Di yung basulon nimong bana, asawa, anak. Gina-test lang na. Usahay, gamay lang ang kalintura sa imong anak. Mapanik na ka, ospital dayon. Nahurot imong sildo na sad. Wala ko'y problema na mo atong ospital. Ang akuha lang, gamay lang di ay na kalintura nimo. Ginatistingan lang pod kumuampo ba ka saya o dili. Tama mo diya? Matest jud ka jud. Grabe jud kayo, no? Ma-allow jud na sa imong life. Niabot ng time mga kong anak, suka, kalibanga, o kalintura. Kung tanawan ni mo ng mga nurse, kabalo manggod ka kung ginatest ka ni Lord, nga naman at peace ka. Nga naman, dili ka i-test ni Lord nga beyond sa imong ability. That's the Bible says, God will not test you beyond your ability. So kung muabot ang testing sa imong kinabuhi, pag-depend, Father, anak ko nimo, papati ka, ayaw jud ko biyai. Di na ako kaya ni kung biyaan ko nimo. Kana jud dapat. Dili ka magsigira, maayo kay ka Lord. Di man na nimo masulti nga unsa ka maayo ang Ginoo kung di ka matestingan. Oh.
Makaingon jud ka, Lord, maayo jud kay ka. Tanawa day mong bana. Maayo jud kayong Ginoo, nabago gani niya imong bana diha. Imong asawa po tanawa para balos-balos. Oh. Tanawa imong anak naglingkod na diha. Maayo kayong Ginoo. Amen. Surrender imong bana unsa kagaig ulo ana niya, you surrender. Kung baan na imong asawa si Miha kanya, daw-adlaw ka putak diha. Bago sa Ginoo. Kana pa nun imong bana. Amen ba? Mo na akong ginasulti diha sa kwan, mga RCY ug pag-asa. Kamo kukura ninyong gipanghimo dinhi sa mga naas da pikul. Tag 500 kabok ang gipatay itong mga naa dito, tag 300 tig isa ka dump truck. Nabago lagi. Nya ikaw isa ra kabok imong napatay, kanang imuha sigarilyo ra na og marijuana ra imo ang ginahimo. Kawat-kawat lang gasolina. Kato didto, unsa man tong mga yawa nga naggunit ato. Nganong nabago? Wala imposible sa Ginoo. Kanay imong asawa, pilar unsa maraman ang problema na niya. Sara na ikuan nimo. Kung tinuod jud nga nakipagsalig sa Ginoo, usay man gud pangunahan nato ang Ginoo. Mas isog na kay ka sa Ginoo, sige kag-remind sa iyang sala. Ang Ginoo gani kay isa lang tanakwan. Gikalimtan gani sa Ginoo atong mga sala. He remember your sins no more. Ikaw balik-balik ka sa iyang sala sa imong bana. Ikaw, lubog kay ka. Ikaw, ano yan, puro ka. Mura kag yawa nga na sa inyong balay. Ang Ginoo, gingnan ka nga, I will remember your sins no more. Nagdesisyon ang Ginoo nga kalimtan niya imong sala. O nga nang ingana imong batasan, ikaw po dahil ginadil sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? Katulo. Sa itong una, repentance, faith, total dependence, and confidence sa atong Ginoo. Di ka niya pasagdan. Kanang mga naitabo sa imong kinabuhi, plano na sa Ginoo. Pati ning pagpait na ako, pastor, plano na niya. Ngano man, gastador man kung kagod, kung dagan kay kaugkwan. Kwarta. Oh. Taka ra kag palit, taga kag online diha. Oh. Taka ra kag kaon sa gawas nga pwede ra gud magluto sa balay. Apa mo diha? Confidence, dependence, then katulo, water baptism. Kani dapat ang himuon sa matag usa nato. Dili pagbalhin og relihiyon ang water baptism. Tama mo diha? Si Jesus Christ nag-use siya mga simple illustration. Nganong water? Kaganiya si Pastor Michael, he shared some simple illustrations like bread, juice. Why? Because why is it Jesus Christ used some simple physical illustration? Because not all of us are intellectual. Dili kita tanan makasabot. Mo na si Jesus Christ ma-amaze ka, mugamit siya mga physical illustration sama aning tubig, sama aning bread na na-broken ang body ni Jesus Christ. Ikaw po dapat ma-broken imong will. Mo na kung sige kag kaon sa pandesal kada buntag, ma-remind ka ba? Broken ba ko sa kong will, Lord? Will ba ni sa Ginoo balik ko sa sugal? Will ba ni sa Ginoo balik ko sa inom? Will ba ni sa Ginoo mo balik ko aning ang akong ginahimo nga di mayo? Pan pa lang ma-remind na ka. Siya ro di ka kaunog pan sa isa ka Domingo para i-remind na kagbalik nga grabe no. O nya juice. Oh. Kada inom nimo juice, nag-remind siya diha nga reminder ni sa akong blood. Oh, nga kanang sala nimo gibayaran nako sa akong blood nga I'd rather die. Si Jesus Christ chooses to die para dili anta magpadayon og pakasala. Niinom ka karon, gusto ra gyapon nimo magpakasala. You bring judgment sa imong sarili. Mo na ingon ni Pastor Michael kagania. Those simple illustration, ma-remind ka ba sa gimo Jesus Christ? Karon tubig na sad, syaro ka kainom tubig. Water, baptism, syaro ka galigog swimming pool. Sige daw, tanawon daw nato kung tinud-anay ba jud ning na water baptize ka. Unsa tong ina? Repentance, faith, pag humanog faith, water bap. Sige daw. So, si Jesus Christ used a simple illustration. By the way, ang word nga baptism is immersion. Pasabot, humol. Dili baptismo ka ng wisik-wisikan imong ulo. Dili na siya tinuod nga baptism. Ang baptism is a Greek word for baptism, immersion. Tama?
So pasabot nga nganong naalaw, nganong gitawag man ni nga baptism ang tawag, nganong dili na lang immersion. Kay si King James manggod, katong time nga i-translate ang Bible, nag-instruct siya sa mga mo kanang mo translate aning Bible sa King James. Ana siya, ayaw tawo ninyo i-translate ning Bible nga maapektuhan atong tradisyon. Yan na si King James. Kay kung mag-translate mo, putlan ta mog ulo. Di hadlok ang mo translate. Unsaon nato ni pag-translate kining immersion ngang ginahimo sa mga Anglican, wisik-wisikan ra magtubig. Putlan tag ulo ani ang mga mo translate. So instead nga mo gamit sila og immersion, gamit sila og Greek na lang nga word, baptiso. Apo nila nabantayan. So katong time nga mugawas ang Bible 1611 sa King James, dito napansin sa mga Englishman, unsa ni nga word baptism? Dito nila ribawan ang gikuha day sa mga na-translate is ang word nga baptism is immersion. Amen? Sige, nana siya dire, atong tanawon. Para masabtan natong baptism, para maintindihan natin yung baptism, okay? Romans 6 verse 4. Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So kung tanawon nimo dire, ang baptism is death, lubong, and banhaw. Tulo. Si Jesus Christ namatay, gilubong, and nabanhaw. Mo di picture sa baptism. Iniglubong sa imo sa tubig, kailangan matay sa ka, dili nga matay ka pisikala, matay sa ka, ilubong ka, tapos banaw. Nakuha niyo? Mo di picture sa baptism. Manang uban, nabaptismo naman ko. Ngilad lagi gyapon kag batasan. Nabaptismuhan naman ko, pastor. Membro na gani ko to among simbahan. Di na ko magpamimbro diya. Dili ni membership. Desisyon ni mo ni nga pagkahimuon kung tinuod nga na kay faith sa Ginoo. Amen? Ang kaluwasan nimo si Jesus Christ ang ni duana. Karon kining water baptism, imuha na nga desisyon. Tama? So karon badayon ta. When you go into the water, karon, ang baptism is a picture of death, burial. Dili ka pwede mo lubong og wala na matay. Sala na. Alam nga, ilubong ni mo ang bana nga wala na matay? Sala. Tama? Kailangan mamatay sa Jod before mamatay. Ay, before ilubong. Tama? So, kailangan, kung magpa-water baptize ka, patay na ka. Patay na ka sa imong old nga self. Kanang suguonon pirmi nga utok nimo sa sala. Kanang ingon ka, pag pangawat, buhi. Ngawat man ka diretso. Pag purno, buhi. Nga imong utok nga suguonon. So, buhi. Kana di ay nga utok nimo kailangan mamatay. Unsaon pastor? So, nagtuo man ka kang Ginoo na matay, apel po dapat kamatay ang imong old self. Tama mo diha? Dire. So now this make it clear that we cannot bury a man by sprinkling sand on his head. Ako ng English kay for the benefit sa mga Englishman. You need to bury 6 feet underground. That is burial. Tama? Dili jud ay nato malubong ang isa ka tawo kung wisik-wisikan ra nato og balas. Simple na siya sa kanang ginahimo karon nga practices nga ang pagbaptismo is wisik-wisik. Tama? So, kailangan jud ay total nga lubong. So, when you go into the water, you are saying your old man was buried. Your old self was buried. And when you come out of the water, you are now a new man in Christ. Amen? Bago na kang katawhan. Yung nga numang wala ka na bago karon. Wa man ka namatay. Igo ra ka ni apil-apil og baptism ba? Ta baptism ta.
Oh, sige. Unsa may balonon nato nga kanon. Sudan. Asa man nga beach. Beach ang imong utok, dili ka namatay. Kay ngano man kaon na imong giadto sa beach. Manantod karon way kausaban nimong batasan ngano man. Wa jud day ka tinud nga namatay, buhi jud kay ka. So knowing this, na jud dira. Romans 6 verse 6, knowing this that our old self was crucified. Naapil diay ang imong karaan nga kinabuhi nga suguonon sa sala, apil pud kalansang dito sa cross. Apil dapat kamatay didto kanang imong utok nga sigig bisyo, kanang imong utok nga magsigi og kanang prideful, kanang imong utok nga kawatan, kanang utok nimo nga purno, mo nay buhi. Kailangan jud ay maapil siya kamatay. Unsaon? Tuo ka kang Kristo. Lord, giapil na day nimo ni kamatay. My old self has also died with you on the cross. Now, I am willing nga malubong. Pa-water baptize ka. Naba mo diha? Kay sala mampod, kung nakay patay sa inyong balay, nga wa nimo gilubong, manimaho na. Muna nga din sa DCIM, if you are willing, if willing ka magbalubong, kay willing na, matay naman ka sa imong old self, sige Lord, gusto na ako magbago. Dili na ako gusto balikan, kining makakraan na akong kinabuhi. Then I am willing nga malubong. Magpa-water baptize ka. Murag sa kasal ba? Ano no? Willing ka nga bayaan nimo imo pagkasinggil. Maiusa na ka sa imuhang bana. Unsang seremonyas nga imoon? Kasal. Pag minyo nimo, dili na ka pwede, balikan pa nimo imong kinabuhi nga single. Nga mura kag single ba? Magsige ra kag nightlife, sige kag lag-lag dia. Apil na imong asawa. One na kasi imong asawa, tama? When you decide to be water baptized, you live your old way of life, you are one now with Christ. Amen? Naba mo diha? So karon, unsa man jud ay purpose sa water baptism? Pasahon na to, Romans 6:6. Knowing this, that our old self was crucified with Him, in order that our body of sin might done away with, so that, basa, we would no longer be slaves to sin. Igsoon, ang purpose sa water baptism is para dili nakaulipon sa sala. Dili nakasulugoon sa sala. That's the purpose of water baptism. Nganong suguonon gyapon kag sala? Nganong dali ra gyapon ka mamakak? Nganong dali ra gyapon ka balik anay mo bisyo? Wala jud ka nagtinud-anay nga na water baptize. Naba mo diha? Igsoon, ang purpose jud sa water baptism, the whole purpose of water baptism is we should no longer slave to sin. Dili na ka ulipon or sulugoon sa sin. And imposible ni before sa Old Testament, ngano man, kung maghalad sila og dugo sa Old Testament, forgiveness lang sa sin. Pero karon igsoon, ang gihimo karon ni Jesus Christ is for us na victorious ta sa sin. Amen? Unsaon na nimo, you decide to be water baptized. You decide to die. Amen? When should a person be baptized? Or when should a person be buried? When he is really dead. That's why if buhi pa ka, dili ka gusto magbago, ayaw pa water baptized. Nganong ilubong man ko ninyo? Buhi pa man ko. Oo, gani, no? Di ka na mo pugson. Di pa ka gusto magbago. Magpaabot ni nga magdesisyon ka, nga patay na ka ng imong sala. Naba mo diha? Dili dyan mo ma-experience ang resurrection sa Ginoo kung dili ka willing mamatay. And dili pud ka willing magpalubong. Nakakita ba mo gilubong simenteryo nga nigawas pa iyang kamot ni tagay? Maski unsaon ni mugbutang og tsuktong diha, dili yun na mo inong na ang patay. Ano man, na-bury naman. O nga nung karon kasimba ka diri gamay lang natunol sa imo, mugimaw ra man gihapog balik. Buhi pa. Tanaw day mong tapat kung buhi pa na. Ay.
Gamay lang kuan. Oh. Gamay lang kuan sa scroll sa cellphone. Pulabuhi pulogi. Ah. Oh. Oh. Napa mo diha? So another picture sa water baptism. Ano na? Mina mo 1 Peter 3:20. Who once were disobedient when the patience of God keep waiting in the Noah. The days of Noah kaganya kay Jonah. Karon istorya nato ni kay Noah. During the construction of the ark in which connected ni sa water baptism in which a few that is 8 person were both safely through the water. So kung tanawon nimo dire sa last part, no, pila ka tao? 8 person. Ang kauban ni Noah, he brought 8 of his family safely through the water. So makita niyo, gikan sa baha, nalunop ang kalibutan, tapos na-save is katong 8 nga kauban niya nga pamilya niya. Tama? Corresponding to that, 1 Peter 3:21, corresponding to that, baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So, paggawas karon ni Noah sa ark, he coming out from the flood, he speaks to us picture of water baptism. Kay tubig man tong naglunop, tama? Paggawas nila karon sa ark, tanawon ninyo, when Noah coming out from the ark, it's like a man coming out of the water. What happened when he came out of the ark? Tanan niya nga old friend, nalunod na. Nawala. Nakuha ninyo? Unsa ba? All his connections has gone. Tama? Lunod na pod. All the places that he enjoyed has been wiped out. I-post na nimo ang picture. Mao ni ang mga old friend. Nakuha ninyo? Sakay karon si Noah dito sa ark, tama? Karon paggawas ni Noah sa ark, unsa may next? Next slide. It was completely new earth, new place, new set of companions, and a new place to live. Naka ba kay picture diya? See? Pasabot diay, kung nagpa-water baptize ka, new sets of friends na ang imuhang kauban nga naa na sa Ginoo. Dili pwede nagpa-water baptize ka, balikan gyapon nimo to mga palahubog nimo nga mga kauban, palasyabu nimo nga kauban. Wala jud ka tinud na water baptize. Mo ni picture ni Noah. Mo nagi-connect niya ba diri sa kuan sa tawagan ni sa water baptism kini kay Noah. Tama? Old connection has gone. Kung anong karon na uman naka-RW, nagbabaptize na ka, magsige ra gyapon kag text sa mga supply ni Mugsyabu. Tapos magsige gyapon kag kuan kanang adto sa mga lugar nga diha ka matintal. Wa jud ka tinud na water baptize. Ngano man ang tinud nga water baptize, wala man ninyo biyae ang inyoang friends. Actually, gina-reach out nato atong mga friends. My point here is i-cut nimo ang attachment nila sa imo, ha? Nga inig-text nila, oy, na ako'y butang din eh. Bagko ni, barato ra kay ni, 500 mo 200 na lang ni, kuhaw nimo. Libre pa suyop din eh, kumani ka sa balay. Wajud ka na bago. Ano man, kapila na kagi-water baptize, pero ang imo ang set of friends, maura gyapon. Di ba? Di ba picture na siya? Kaysa may permanente mabahaan dere. Ulas. Ulas sila, no? Gina-remind na mo ba? Pagbaha, pagawas ni mo sa balay, nalunod na tanan ng mga old nga friends ni mo. Dili nga pag naog sa tubig, asa naman puntong nag-supply sa kuwa, silingan na sa dito, inom na sa dito, wala, balik yapon.
Amen? It was completely new earth, new set of friends, a new place where you visit. Oh, diba? Itong una, Domingo asa man kagabisita permanente. Boulevard. Gasuyop daw si Arnel Lid daw. Oh. Kita, mamaya yun ni Arnel oh. Mamaya yung ginasuki itong una. Pero karon new place na. Nana siya sa Pubio. Amen? Itong una, ang katubang lang na permanente, tuter lang permanente, og pool. Oh, karon drums na yung ginagunit for the Lord. Amen? New set of friends nga makatabang sa imuha, nga moduol diha sa Ginoo. Makapadayon ka ba sa Ginoo? Dili balik-balik ng imuhang ginadtuan. Oh. And lastly, sa to, repentance, have faith, water baptism, dapat tuod ka, giapil ka kapakamatyan sa Ginoo, new sets of friends, new place, new connections. Amen? Ay na, tanggalan na itong mga SIM. Tanggalan yung mga SIM itong unang kuwan na, kanang mga putla na mga SIM ninyo diha. Ang uban po, tanggalon lagi. Gitago po sa wallet po, para in kaso nga kuwan ay kwarta, balikan na sad ang SIM na, order na sad, og shabu na sad. Wag yapon, nalubong. Last, you need to receive the Holy Spirit. Kaya ni ang mga 4 basic steps nga dapat nato nga ma-experience o agian para tuloy-tuloy atong journey sa Ginoo. Amen? Receiving lisod kay ni explain ang kini nga topic. Kani jud ang pinakalisod. Dali ra kayo istorya ng baptism, repentance, faith, dali ra kay na. Pero ang Holy Spirit lisod. Kay kada share na ako ani lahi na sad ang ipa-share. Ngano man, dili ni mo ni pwede i-box ang Holy Spirit. Ngano man, John 3 verse 8, the wind blows where it wishes. Sa ato pa, dili jud nimo pwede ibutang ang hangin sa isa ka box. Dili nimo pwede ikulong ang hangin sa isa lang ka box. Amen? The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born in the Spirit. Kuha ninyo, lahi-lahi ang experience sa matag usa kanato. Amen? Mao na nga dili ko pwede ninyo ipugos sa inyo nga kamo. Itong una, para saan no? Nami, simba to una. Simba may. Tindog. Sige, pagtangs mo diha tanan. Kung wala ka gatangs, naadyo kay problemang tawhana ka. Sus, ikaw po, makasasala na siguro kung dako, kaya wala man ko nagtangs. Ikaw nga gatangs, grabe mong tangs, paggawas ninyo sa imong sa simbahan, nag-away na mo mag-asawa, nga wala man ka nagtangs, matili man ko katangs. Kano imo ko pukson mo tangs, mo ana po na ba na? Pagtangs ragod. Maski murag kikik ng imong pinistoryahan diya, pukson man. Ikson mali na kanang ipugos nimo ang experience nimo sa uban. Lahi-lahi tawag experience sa Holy Spirit. Amen. Kung kana nagtangs, pagtangs. Pero kung ikaw pod murag ka nang gainit imong lawas. Pero ang importante kayo, ang tinud-an ay jud. No? Ano ya? Acts 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness in the Jerusalem, Judea, and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Ang promise sa Ginoo, makadawat ka og power. Dili tongues ang iyang gipromise. Amen? Pero wala ko ningon sa inyo nga bawal mag-tongues. Pero ang pinaka-promise ni Lord, when you receive the Holy Spirit is, He will empower you para maimo kaniya nga witness. Tama ba? So, iksoon, laylay yun kayo experience ang matag-usa. Tama? Ang uban, mag-lay og hands. Basahon na lang nato ang uban. No? Kamu na lang basa ani sa Acts 2 verse 1 to 4. No, walay nag-lay og hands sa ilaha. Pero magtingala ka, na tongues. Grabe ang tongues. Tama? Na wind, na fire. There is kay Philip po sa Acts verse 8, kung tanawon ninyo,
na healing, na mga paralyzed na heal, like experience. Acts 9, si Peter naglayhan sa paralyzed nga man, si Ananias, and katong kay Dorcas, nangabuhi. So, laylay og experience ang tao. Tama ba? So, kung tanawon ninyo, pag abot sa Acts 19, si Paul naglay hands upon them, and the Holy Spirit came and began speaking in tongues and prophesying. So, igsoon, laylay yung tag-experience. Ayaw mo og kaselos sa uban nga, grabe na siya mag-tongues. Nya, kinilagi wala ko ga-tongues. Kami tong unang ato, dugay. Imagine mo 30 minutes may patangson? 1 hour? Ito gaya mo man, murag nang gahi na imong baba, sige ginawiyaw ba? Pero ang batasan, paggawas, wa mausab ang batasan. Igsoon, tanawan niyo, pinaka the best jud nga blessing sa New Covenant is kung naang Holy Spirit sa imuha. Amen ba? In John 14, verse 15, unsay command sa Ginoo? If you love me, you will keep my command. Tama? So, unsa man, once nga nagrepent na ka, nagtuo ka kang Kristo, amen, you have faith, confidence, dependent, nag-water baptize ka, you're willing to die and be buried, tama? Ang last nga dapat nga may tabo sa imuha, when you have the Holy Spirit, in connection ani sa verse 15, you keep His command. Maka-follow ka sa command sa Ginoo. Mao day purpose sa Holy Spirit sa tuwa. Dili lang ka nang mag-inunhanay mugtangs. Mausab di ay imong batasan kung naa ang Holy Spirit sa imuha. Kung saan man ka, isa ka oras ka magtangs nga ngilad kag batasan o ka nang naghilom lang ka pero makita nimo nga ang kinaiya sa Ginoo ga manifest sa imuha. Humble down ka. Katangs kag 1 hour, pero pag gawas ninyo sa simbahan, gaaway mo. Di ka kapasaylo. Dili yun na tinuod nga ga-manifest sa imong Holy Spirit maski nagtangs ka. Amen? Ang tinuod nga na ang Holy Spirit sa imuha is kabalo ka mo humble down. Kabalo ka mo love ug lovable people. Mag-forgive. Merciful kay ka. Ngano man, verse 15, if you love me, you will keep my command. Maski wala ni mo nabasa ka ng command sa Ginoo, lisod kayo i-obey tanan ang command sa Ginoo. Pero igsoon kung nang Holy Spirit sa imuha, dili na ka mo memorize og Bible para lang i-apply sa imong kinabuhi. Magtingala ka kung nag-away mo mag-asawa, you can now forgive. Ngano man na ang Holy Spirit. So ang Holy Spirit karon mutabang sa imuha nga ma-align ka sa command sa Ginoo. So ayaw kag kabisi diha nga gusto nimo magtangs. Yes, para ma-edify ta. Pero ang kabag-uhan dapat sa imo ang kinabuhi ang makita kung tinuod nga naka sa naang balang espiritu sa imo. Amen? So, iyang gingon diha in verse 16, na siya dire. In connection na siya. In connection diri sa verse 15, sa iyang gingon, John 14:16. I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. So, igsoon, ang in connection sa verse 15, para ma-obey ni mo yung command, niya na si Jesus Christ, hatagan ta og Holy Spirit para ma-obey ni mo ang iyang command. So, ang reason di ay nga nung hatagan ta sa Holy Spirit is para ma-obey nato ang command sa Ginoo. Amen? Mabag-o imong kinabuhi. Amen? That's why kita dapat karon i-open nimo ang imong kasing-kasing. Lord, mali jud ni ako ang kuan daghan pag-area sa akong kinabuhi nga dili maayo. Ako adyo ning i-open sa imo ha. Amen ba? So pwede kung tanawan ninyo kung nanang Holy Spirit sa imo ha, the Holy Spirit helps me to love my enemies. Dili ka ma-open. Naa kay self-control, tama? Kung nanang Holy Spirit sa imo ha, maski kakita kag mga dili maayo diha, tingala ka na kay self-control. Dili na ka makapanumbag dayon, dili na ka makadapat, dili na ka makabalik dayon og bisyo nga naman nanang Holy Spirit sa imo ha. Amen ba?
naay mga kuano, mga then iyang gingon dia John 14 verse 17, yan na siya dire. That is, yan na siya, the spirit of truth, when the world cannot receive because it does not see him or know him. But, yan na siya, you know him because he abides with you and will be in you. Yan na siya diya. Ang Holy Spirit, asa naman karon? Na sa sulod nimo. Kung dawaton nimo, i-welcome nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa Old Testament, with you lang. With. Mao gani na karon sa New Testament, sa New Covenant, ang Holy Spirit is in you. Yan na siya diya. Will be in you. Mao na siya. Then, once nga na ng Holy Spirit sa imo, sa iyang gingon diya sa Acts 1 verse 8, you will be my witness. Being a witness, dili bearing witness. Unsa man ay diferensya aning duha, pastor? Mag-end ko ani. Ang bearing witness, mustorya ra kasi mo nakita. Tama? Bearing witness, I saw this, I heard this, I speak what I have seen. You simply speaks about Jesus. Pwede ka mawali about kang Jesus Christ. Tama? Pero ang being a witness means that my life and my words, your life backs up your words. You need the Holy Spirit and you cannot do it without the help of the Holy Spirit. You talk about Jesus by your life and by your words. Igsoon, ang pagiging witness, dapat ay mong gisulti, baka pa na sa imuhang kinabuhi. Kung tinuod ba, Jud? Mauna na ang witness. Dili lang ka na nga bearing witness. Being. Kung na ang Holy Spirit sa imo, igsoon, magtingala ka, gawali ka, pero ang imong kinabuhi, na-apply na nimo. Dili pwede nga maayo ra ka muwali, nya di makitaan sa imong lawas. Bearing witness lang ka. Amen? Naaba mo diya. So, pwede ta manindog. Naisa ka praise din eh. Iyang gingon diya, nature hates a vacuum. Kabantay mo anang botilya, igsoon. Diba, ang botilya, kung ibutang nimo na siya sa tubig, nga naay taklob, dili jud makasulod ang tubig. Tama? Mulutaw. Pero once nga buslutan nimo ang taklob, when you open the lid of a bottle, the water will come. Right? That's why the nature hates vacuum. If you are in this place, only if you allow, pwede nimo, buksan bong, yan. Minta na. If you open this area, the light will come in. That's how the Holy Spirit will work in your life. Do not hide right now. If may problem ka with pornography, sugal, addiction, open your heart to the Lord so that the light will come upon you. Ayaw itago-tago. Problem in your marriage, open it to the Lord. Father, I permit you. I allow you. Come. Fill me with your Holy Spirit, Lord. Tabangi ko ani sa akong marriage. If you have problem with anger, open it to the Lord. Why? God cannot help you. The Holy Spirit is waiting for you to open it to Him. Abrihan na. Ano yung struggle karon? Can you bow down your head right now? The key is open every areas of your life to the Holy Spirit. If there's any areas in your life na wala pa na yield sa Holy Spirit right now, can you turn around, talikod mo, atubang mo sa likod, tanan. Tanan. Tubang mo sa likod. Bow down. Kanang ang imong head, you bow down sa ground. Tanawon lang nimo. Kanang imuhang sa tubangan karon, mao na ang imong ginahimo nga sin. Lying, addiction, vices nimo, anger, pride, harsh kay ka manulti, coarse roads, rough roads,
nabay pride sa imong kinabuhi. Right now, you repent. Pagdesisyon, kanang imong pagkabakakon, desisyon na nimo. Kanang imong pagkatamad, kanang imong pagka-critical, kanang imong pagka-addict, kanang imong mga bisyo. Ginatubang na nimo, anything na imong ginatubang, anything, fear, worries, anxiety. Then you turn to God. Talikdan na ninyo. Turn in front. Tubang mo din eh. Then ang Ginoo nagtanaw na sa imo ha. Lord, ako nagitalikdan. You pray. By heart, you pray. Lord, I decided to turn away from my sin. That is repentance. Now, you tell God, you confess to God all sins that you have. Turn to God right now and confess it. Lord, I'm so sorry for all of my sins. Mga ikagpasaylo sa Ginoo. Sorry, Lord. Pasaylo ako, ani. And you thank God sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Father, thank you kaayo kay mong gipadala imong anak nga si Jesucristo. Right now, Lord Jesus, I have faith in you, Lord Jesus, that you died on the cross for my sin, that you suffer for me, so that I will not suffer. Father, forgive me. I am a sinner, Father. Come on, you pray this prayer with me. Lord Jesus, I repented. I decided to repent from all of my sin. Nagdesisyon ko, Ginoo, natalikdan na nako kini akong mga sala. Inagtuo ko kanimo, Ginoong Hesus, nga gipakamatyan ko nimo sa krus para ako mapasaylo sa akong mga sala. Ginoong Hesus, ako takang gidawat na akong Ginoo ug manluluwas. Ginoong Hesus, nagtuupod ko kanimo nga ikaw namatay sa cross and nabanhaw para ako makadawat og bag-ong kinabuhi. Ginoong Hesus, karong buntaga akong gi-welcome ang imong balang espiritu sulod sa tanang areas sa akong kinabuhi. Okay, Zon, unsa man ang mga areas sa imong life na wala nimo na open sa Ginoo? Finances, ikaw rin kabut-buot, ana. Health nimo, relationship nimo mag-asawa, open it. Ayaw itago sa Ginoo. Dugay na kagaanto sana. God wants to restore you. Be honest before the Lord. Imong mga anak, how you discipline. Unsa may mga darkness sa imong life nga need og light? Pornography? What are you doing inside your house? Igsoon right now. Open it to the Lord. Open it. Holy Spirit, let your light shine na come upon me. Kining areas sa akong life. Kani akong temper, Lord. Ini to gulo. Kani akong pride. You need to open up before the Lord. Kani ako ang pagkasaputon. Kini ako ang pagkadalo. Kini akong pagka selfish. Lord, akong i-confess sa imo, and I permit you, Holy Spirit. Come. Fill me. Come on. You ask the Holy Spirit. Dili mamugos ang Holy Spirit. Holy Spirit, Lord, fill each and every hearts that are here. Fill them with your light. Fill them with your presence. Holy Spirit, Father. If na kay mga lust, anger, vices,
love of money. You seek honor from men, your pride, social media addiction, TV, drama series. Maglisod kag bago. But allow the Lord to help you right now. Surrender it. Father, thank you kayo. Holy Spirit, come. Please come, Holy Spirit, and make every department of my life become real. Cleanse me, Holy Spirit. As I confess to you, let your blood will continue to cleanse me. Help me to be sensitive with you. And help me na our home will be like heaven because of you. Because of your presence, Lord. Thank you kayo, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.